Yung dalawang tangking nakikita nyo na yan, bawal natin higupin ng mga nawasa. Bawal natin higupin ng water district. Kasi pag hinigup mo yun, makasuhan ka. Ako, sa totoo lang, pagka nag-16,000, 20,000 yung bill ko sa nawasa nung may water station ako, tuwan-tuwa po ako niyan. Sa mga taga-Pampanga na nanonood ngayon, most of the time, kapag nagbaon ka ng malalim dyan, doon yung contamination ng arsenic at cadmium. Dito, sir, tubig na maalat. Yes, sir. Kasi dito, pag binigyan mo ako tubig na maalat, wala kang choice. Bibigyan kita ng machine na package 10. Ito nang bibigyan mo. 13 square meter. Pwede naman, kakasya siya. Pero masikip. Ang problema, kayo. Pag nag-operate, paano kayo makakagalaw doon? Siyempre, si DOH, pag nag-recommend yan, ang sabihin yan, yung safety ng mga produkto natin na ibebenta. Yung filter ko is 100 times smaller sa bacteria. Kung gagamit ako ng tubo na kinakapitan ng bacteria, magka-clog yun sa butas ng mga membrane ko o ng filter ko. Pero sir, kung napansin mo, hindi rin kami kasing mahal ng iba kasi nasa standard pa rin kami ng price eh. Wala naman kayong iintindihan sir eh. Kasi yung FDA, yung Certificate of Product Registration, we will provide it. Okay lang ba sir kung ang kukunin namin yung Barangay Micro Business Enterprise? Kung ako, municipality talaga, wag barangay. Kasi syempre pag water station, susuplayan mo, hindi naman yung barangay mo lang eh. Buong municipality, hanggat maaari magmamarket ka eh. In actual po, sa totoo lang, syempre yung 2.7 na napapalabas namin, sa malinis na tubig pa yun. Pero ang tubig kapag ka madumi, bumabawas pa yan. Kapag 100 container ang nare-refill mo sa isang araw, bitin na bitin ka na sa package mo. Ang masasabi ko sa'yo, pure services ka na. In just 40 seconds, puno na ng pump namin yung 1 container. Ganun kabilis. Di ba dalawa yung tank? Yeah. Yung isa ba storage ng reject water yun? No. Yung dalawang tangking nakikita nyo na yan, bawal natin higupin ng mga nawasa. Bawal natin higupin ng water district. Kasi pag hinigup mo yon, makasuhan ka. Ang trabaho ng tangke na yan, it's our buffer tank para kargahan din ng tubig. We don't care kung kakarga mo dyan ay tubig poso, tubig nawasa, or whatsoever. Storage ng tubig. Pag lagay mo ng tubig dyan, ang trabaho namin yun, i-process lahat ng nilagay mong water dyan. Nawasa, deep well, or whatsoever. Kapag pinrocess namin yan, yung isang tangke naman, doon yung clean water natin. Ma'am, kung may water station, tapos may kapitbahay ka, sasabi, wala kaming tubig na makuha. Sa nawasa, nagagalit sila, yung pala. Sila talaga yung may pagkukulang. Kasi pinakikita naman natin na wala tayong hinihigop na water dyan. Ibig sabihin sir, mag-apply muna kami ng commercial sa nawasa. Automatic, i-commercial ka sa ayaw mo tindi. Right now, residential yung... Ang recommended ko pagka ganyan, sir, mag-apply ka ng panibagong metro. Kasi iba pa rin yung rate ng residential mo, iba rin yung sa commercial mo. Para legal. Kung residential mo, pang hugas mo ng plato, ng kung anong household, i-charge sila as commercial yon. Kayo ang talo doon sa part na yon. Sir, pag ganyan ba, based on experience, yung mga magkano yung water consumption monthly? Well, depende sa lakas ng tubigan mo. Ako, sa totoo lang, pagka nag-16,000, 20,000 yung bill ko sa nawasa nung may water station ako, tuwan-tuwa po ako niyan. Kasi malakas. Ay, malami akong benta. Sipin mo, sir, ang puhunan mo sa nawasa, 1 peso and 50 centavos lang yung per container. Binenta mo ng 20. Doon pa lang, kinocompute mo lang. Magkano lang kinita mo? Correct. Tama. Ang costing mo is 1 peso and 50 lang. Yes. Ang mahal magpa-deep well ngayon. Hindi naman, sir. Mura lang. Nasa tamang kausap lang. Taga-order ni talento. Alam niyo kung magkano. Baka may refill. Dito kasi, sir, per tubo usapan. Super A ngayon, nasa 2,200 lang isa. O, kung 6 na piraso, magkano lang yun? Doon, sir, 20,000. Ang tubo. Congrats. Ano ba klase? Baka di makina naman po yun sa inyo. Kasi dito po, uso pa po yung gumagawa ng bukid. Oo. Pero sir, ito, sa mga taga-Pampanga na nanonood ngayon. Kasi yung tanong nyo, sir, pwedeng tanong din nila. Kaya ako yung sasabi ko, I have my balls to say it kasi pinag-aralan ko to. Kaya meron din akong kapal ng mukha na ilabas ko sa YouTube tong mga details na to kasi pinag-aralan ko to. Most of the time, kapag nagbaon ka ng malalim dyan, doon yung contamination ng arsenic at cadmium. Pero kapag ka mababa, maliit ang chances mo. Kaya if I were you, magbaon ka lang ng 1 tubo at kalahati or 2 tubo. Yun lang. So, asan yung 20,000 mo per tubo? Ayan na, heads up ko sa'yo, sir. Benefits siya ng pagpunta mo dito, sir. 2 tubo, Oo, 1 tubo at kalahati nga lang, sir. Wala akong pakialam, sir. Kahit kulay kape, ibigay mo sa akin tubig, kaya kong linisin yan. Ang importante, may tubig ako. Huwag mo lang ako bigyan tubig na maalat. Dito, sir, tubig na maalat. Yes, sir. Kasi dito, pag binigyan mo ako tubig na maalat, wala kang choice. Bibigyan kita ng machine na package 10. Ito
ito nang bibilin mo. Package. Kahit anong tubig ibigay mo sa akin, ayusin ko yan. Kaya lang syempre, the more na dumudumi yan, the more na lumamahal yung makina mo. Sir, ilan yung tubo pag gano'n? Dito po sir, 6 na tubo, maganda na. Yun yung deep well namin. Mag-shallow well ka rito, hindi masyadong maganda yung tubig, medyo hard. Pero walang problema sa hardness kaya kong palambutin yan Water bender tayo sir Kaya natin ayusin yan sir. So, ang recommended, sir, purified talaga. Yun ang recommend ko sir. Dami doon, mineral lang. Yes sir, kasi ganito yan. Most of the time, di ba, yung mga taga sa inyo, mag-i-inquire yan. Pagka pupunta kayo ng water station, magtatayo ka ng kahit anong business, saan ang iniisip mo, di ba? Maynila. Tayo ng Maynila kasi doon mura, right? Siyempre, yun ang sentro ng kalakalan. Ito, hindi naman sila lahat, hindi naman. Yung iba doon, ang diskarte nila, pwede nga sa amin yung machine na to Pwede na yan sa inyo. They didn't know na magkaiba kayo ng water source. That's why pumapalpak yung ibang system nila doon dito sa probinsya. Papalpak kasi Maynilad kasi sa totoo lang pwede mo inumin tubig. Sa ganda ng water filtration ng Maynilad kasi yung Maynilad coagulation ang gamit. Pag tinest namin ng tubig sir, nasa 60 ppm lang. Sa water testing, di ba nagtitest sila every 3 months? Sabi ko nga 600. Yun yung pasok sa potable drinking water. Kahit tignan nyo po yung chart ng mga water analysis. Kung ako tatanungin mo, yung 300, hindi ko ibebenta yan. Ang hirap kasing inumin. Ang hirap lunukin yan. Kahit yung 200 plus nga, ang hirap lunukin 100 plus, okay pa yan. Tsaka depende anong components ng tubig. Anong meron dun sa water na yun. Kasi kahit sabihin ko sa'yo na mahirap inumin, kung minerals naman yun, alam mo yung tubig na Evian, mahal yan sir, di ba? Nasa 400 to 350 parts per million yung tubig niyan. Yung parameter niya. Kasi andun yung mga minerals That is water from the glacier. Rich in mineral yun. Pero sir, ang lambot inumin yan. Yung nababasa ng mga testing namin na yun, mineral yun, hindi yung dumi. May dala kaming water sample. Okay lang, pa-test namin. We could just test the TDS, but that is not the basis. Kasi we're doing a water testing. On-site. No, for the machine. Parameter lang ang sinusukat mo. Marami pong water testing aparato. In terms of floor area, dun sa package po, anong recommended? Kasi right now, may existing kami, siguro mga 14, pwede na yun. 13 square meter. Pwede naman, kakasya siya, pero masikip. Kasi sir, wala naman ako magagawa. Pero kaya ko i-fit yung machine doon. Ang problema, kayo. Pag nag-operate, paano kayo makakagalaw doon? Anong recommended mo, sir? Well, actually, ang recommended ni DOH, 25 square. And reasonable yung sukat na yon. May storage kayo sa galon. Siyempre, si DOH, pag nag-recommend yan, ang sabihin yan, yung safety ng mga produkto nila natin na ibebenta. Paano magiging safety kung nasa labas, nabibilad sa araw, naiihiyan ng aso, naalikabukan? Di syempre, hindi na safety yun. Yung part ng garage namin, nag-alat ako ng konting space para dun sa wash area. That's a good business actually, yung mga nasa bahay. Kasi subok ko yan Timo, nasa bahay lang ako. Hindi, bahay ko sa kabila Kasi ayoko yung negosyo na yung nag-renta, yung pag gumigising kami, utang ka palagi. Tama. Hindi ako sanay na ganun. Pag gising mo, parang hindi ka nakabenta, parang lugi ka na. Lugi ka na, no? Kasi Sa akin, sir, magkabenta ako, hindi, okay lang. wala kang binabayaran na. Yes. Ayun, nasisave ko naman dahil tinatangkilik naman ako ng tao, tinatangkilik naman ng kagaya ninyo na nagpupunta rito. Nakaka-dispense kami ng 100 machines monthly. Siyempre, yung nadi-discount ko, nasisave ko sa operational cost, na ilalagay ko naman pang upgrade ng makina. Yung mga savings na nagagawa ko, ilalagay ko sa machine. Kaya kami, more on focus kami sa machine. Nakita ko, sir, yung tube na ginagamit mo, parang galing ng... Germany antibacterial pipe po siya. So talagang imported pa yun. Yes, sir. Kasi simple lang ang logic niyan, sir. Yung filter ko is 100 times smaller sa bacteria. Kung gagamit ako ng tubo na kinakapitan ng bacteria, magka-clog yun sa butas ng mga membrane ko or ng filter ko. So, kailangan ko ng advanced technology like ito yung nakita ko sa Germany na meron siyang antibacterial capacity na kaya niyang gawin with ISO registration. Kumbaga, talagang lehitimong magandang klase na materyales. Yes. Pinibili sa hardware. Yes. So, yun ang reason. Pero, sir, kung napansin mo, hindi rin kami kasing mahal ng iba. Kasi, nasa standard pa rin kami ng price 250,000 is the standard price of machine. Pero tignan mo naman yung nakuha mo, Germany. The same time, customized pa yan. Hindi naman yan yung kamukha na pag binili mo, may pera ka, bilin mo, eto machine ko, bahala ka na. Hindi kami ganun sorry. So kami, pag set up namin yan, kukuha na kita ng water sample on-site, magla-laboratory tayo, tsaka namin gagawin yung machine. Hindi rin naman pwedeng yung machine mo, bibenta mo sa iba, na hindi namin papalitan ng laman loob niyan. Kasi yung laman loob niyan, doon pa rin nagbabaris yung tubig na i-filter naman sa pinaglipatan. Kumbaga talagang customize. So in terms of yung mga certification or permits sa LGU, kinukuha lang natin is sanitation.
Hindi, FDA tayo, sir. Wala naman kayong iintindihan, sir. Kasi yung FDA, yung Certificate of Product Registration, we will provide it. Okay. Ang sasagutin mo lang, sir, yung mayor's permit. Business permit. Yes. Pero sir, pag business permit, ang intindi ko ngayon parang kami, nasa Yeah. micro, small, medium enterprise. Okay lang ba sir kung ang kukunin namin yung BMP, yung Barangay Micro Business Enterprise? Yeah, okay lang naman yun, sir. Kaya lang ako kasi pagka ganyang negosyo, sir, basically, municipality talaga eh. Kasi magkano lang naman ang DTI? Yes, yung DTI sir. Basically, mayor's permit lang talaga sa inyo. Pati DTI, sinagot na rin namin. So yung DTI sa inyo na. Yes. Pero kung gusto mong kunin yung DTI, okay lang sa akin, sir. Walang problema. At least mag-display na namin yun. Kung ako, municipality talaga, wag barangay. Kasi syempre, pag water station, susuplayan mo, hindi naman yung barangay mo lang eh. Buong municipality, hanggat maaari, magmamarket ka eh. O di pag magbabranch ka, kuha ka ulit ng isang barangay. Dito, sa sitio na ganito, nag-branch. Kuha ka ng kuha. Di gastos yun. Di kunin mo na yung municipality. Kung kaya mo nga yung national, mag-national ka na. Pero sir, ang sinasabi mo, yung name ng business. No? Yes, sir. Kumbaga, hindi ka na palit ng palit. Tama, oo. Kasi magpapalit ulit ng trade name mo kapag Trade name kasi yun sir, yes, di ba? Kasi ang trade name, paparegister namin yun sa DTI. Correct. Pag pinaregister namin, it's either nasa amin kung regional yun or Yes. municipality lang. Yes. Diba? Tama. And then after that, pag na-process na namin yung DTI, apply namin yung business permit. Correct. Yun po yung proseso. Finish or not finish, pass the paper. Okay, mag-exam po tayo. Sir, ikaw 9 ka, sir? Yung sa Wow. Actually, ngayon lang tayo nag-uusap. May ginagawa kasi ako doon kanina. Tsaka may nag-assist naman sa'yo, sir. Diba? Tinanong mo ng mga matutbigat na tanong, sir. Sir Eddie Padilla po, tito niyo. Nag-inquire na din po kasi before. Ngayon, sir, bumili ka na? Or inquiry pa lang din? almost there na. Almost Kailangan there lang na. ayusin yung i-renovate yung place, yung bahay na. Before you renovate, much better na makita namin yung area. Total, tama-tama, malapit ka lang. Daneta. Kung kaya ng budget mo yung 5, I will go to 5. Actually, sa amin, sir, puro purified po yung mga client namin. Kasi ayoko magbenta ng alkaline mineral doon. Sinasabihan ko naman sila na pag Pampanga area, huwag mo nang bentahan ng ganun. Kasi pag bumagsak ka sa water analysis, kami na rin sisisihin mo, sir. Ito sir, 3,000 Gallons. Yes, correct. Pero sir, ano yan? Naka-round up kasi yan. Yung 3,000 na yan, ang kaya niyang capacity 2,700. Hindi actually kami. Yung manufacturer nung system ang nagsasabi na 3,000 gallons. In actual po, sa totoo lang, syempre yung 2,700 na napapalabas namin, sa malinis na tubig pa yun. Pero ang tubig, kapag ka madumi, bumabawas pa yan. More water contamination, the lesser you produce. Just to give you an idea, kasi baka mamaya magalit ka sa akin pag hindi ko nakuha yung 3,000 gallons per day. Hindi po siya ganon. Lahat ng kumuha sa akin ng ganyang machine, after 1 week, nagpa-5. Nag-additional na 1 week pa lang, 5 na agad yun. Kasi in just 2 to 3 days, ubos na lahat. Kinukumog na siya ng customer. Na ganyan sir, 5 gallon yun. 5 gallons yun. Mga ilang container? 5 gallons yun. 2,700 mo na lang, sir. Parang nasa 22 something container. Containers. Per hour. Pero sir, kung may 20 container ka per hour, ang trabaho mo 8 oras lang eh. So ilan lang siya? Mga 160. Ikaw mo papayag ka na kinuha ng morning yung tubig mo, gabi di-deliver. Hindi ka papayag ng ganun. Dapat 2 hours, 3 hours, nandiyan na yung order ko eh. Di ba? Kasi delivery tayo eh. Services na binabayaran, sir eh. Hindi mo pwedeng compute, sir, na 160. Dapat doble. Kung kaya mo compute ng 4 hours lang dapat yan. Kasi sir, huhugasan pa ng tauhan mo yan. Kakargahan pa yan. Seselyuhin pa yan. Bibiyahe pa po yan. So, lahat yan kumakain ng oras. Basically ako, sir, kapag ang customer ko, based on our experience na rin, kapag 100 container ang nare-refill mo sa isang araw, bitin na bitin ka na sa package 4. Ang masasabi ko sa'yo, puro services ka na. Bakit? Kasi siyempre, mabagal ka mag-deliver eh. Yung kalaban mo, kaya mag-deliver ng 2 to 3 hours, nandyan na agad. So kung 5, at target mo, ito, naka 200 container, kaya pa ng 5. Kasi the faster you refill, the faster you deliver. Kaya mga tauhan mo dyan, sir, makikita mo sa labas, nagmo-mobile dyan sa labas, nagbabasketball, hindi mo mapagalitan. Alam mo kung bakit hindi mo mapagalitan? Na-reach na yung capacity. Hindi. Nag-iintay sila ng tubig doon sa machine mo. O hindi mo pwede pagalitan yun. Siyempre, kasalanan ng machine mo, bagal-bagal. Paano mo kung may papagalitan, di ba? Wala ka dyan, boss. Basta kami dito, mag-i-deliver kami pag may tubig na. Kasi kailangan punuin yung tank. Of course, kumbaga yun yung buffer mo eh. Ang bilis i-dispose
dispense lang yan. In just 40 seconds, puno na ng pump namin yung one container. Ganon kabilis. Doon sa package 5 yun, sir. Lahat niyan, kayang punuin. Ang problema, yung lalagyan mong tangke, kailangan mo i-replenish yun. Sir, nakita ko yung down payment. Pwede ba yung ma-customize na medyo, halimbawa, Lalakihan mo, sir, okay lang sir, walang problema. Ay, okay. bawasan natin pero lakihan natin yung monthly. Kasi sir, ako, ayoko na makialam sa price eh. Magugulo yung management eh. Naka-warehouse kasi lahat yan, sir. So, kung baga alam na namin pag payment ng package 4 package 5, ayoko nang computein yung Given na yun. yes. Kumbaga sir, ganito. Pagdating sa machine, kaya kong laruin. Pero pagdating sa management, sa pricing, yung wife ko kasi ayoko sumakit ang ulo niya. Ganun ko kamahal yun eh. Pag sumakit ang ulo na stress, pati ako ma-stress eh. Pag sinabi niyang ito presyo ko, ito presyo ko. Kumbaga yung system magugulo eh. Kapag inalaw ko yung sayo, pati iba, magiselos. Pero kung dadagdagan mo yung down payment at babaguhin ko yung monthly, tuwa yung asawa ko, sir. syempre. Nakangiti yun. Tumatawa si Sir Mark. Sir, basic na basic sa'yo yan, boss. Yan, hindi mo namamalayan yan, sir. Alam mo ba, pag kinumpit mo yan, parang sabihin mo sa akin, ay, 10 container lang pala, kaya magbayad monthly nito eh. Oh, 10 container lang. Kayang-kayang bayaran monthly na yan. Ganun ka easy payment yan. Hindi na kayo mag-worry doon sa bibili niyong tubig sa resort niyo kasi meron na kayo sariling water filtration. Ayan yung product. Mas marami pa yung pinilter niya. Ikaw na mismo sa sarili mo, alam mo na yung solusyon. I need to analyze which kind of package yung magandang gamitin sa resort ninyo. Sir, ayoko naman umiinom ka ng binenta kong tubig tapos ilang taon di na tayo magkita kasi na-dehydrate ka na sa tubig. Nasubukan mo na ba yan? Di ba nagsabon ka? Tapos pagligo mong ganyan, parang tanggal agad yung sabon. Hard yung water nun. Bumili kayo ng kamamahal na heater. Ngayon, ang daling masira niyan kasi tubig nyo makalawang. Pag na-install lang kita, doon pala mag-start po yung transaction natin kasi may obligasyon pa kami sa'yo. Pag nasira yan, kailangan ayusin namin yan.